Parang pinagyo ata yung sulat ko, ha. Ayan. Sinong makapagbibigay kung anong kahalagahan ng knowing God? Gaano ba ito kahalaga sa atin na makilala natin ang Diyos? Sige, Brother Ban. Bakit natin kailangan malaman kung sino ang Diyos? Para sa akin, that's the first commandment kasi kilalanin. Sabi kasi sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, na ipinaliwanag siya ng Panginoong Jesucristo kung ano yun. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, ayun ang una at pinakamahalagang utos. Pinaliwanag niya na may isang Diyos at para makilala mong isang Diyos, ang gagawin mo, sabi niya, mahalin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Amen. So palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Sino pa? Sino pang makapagbibigay? Sige, si Nanay. Ayan, napaka-aktibo ito niyan. I am the way, the truth, and the life. No one can enter to my Father except by me. So, okay. Amen. Dahil siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Meron pa ba? Magbibigay? O si Nanay meron na? Anihin natin si Apostle Paul. Dahil nang minusik siya, nakilala niya yung sarili niya. Ako si Jesus, ni Lord Jesus. So nakilala niya siya. Ayun. Talagang si Apostle Paul, talagang revelation, nagpakilala talaga sa kanya ang Panginoon. Na kung saan, yun ang sinasabi niya kanina, for me to live is Christ and to die is gain. Dahil nakilala niya ang Diyos, ay wala siyang takot, mga kapatid, mamatay man o mabuhay, siya ay nagpapatuloy. Ganon din man tayo, mga kapatid, dahil nakilala natin ang Diyos, anumang sitwasyon na meron tayo, mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy. Ngayon, dito po sa knowing God, mga kapatid, dito po nakapaloob yung tinatawag natin na pananampalataya. Ayan. Pangalawa, yung pagmamahal. Pangatlo, ano yun? Hope. Yan. Anong talata ito? Ha? Marami. Okay. Kasi, mahirap na magkakaroon ng pananampalataya or tiwala sa Diyos kung hindi mo siya kilala. Tama ba? Eh, ganito. May isang pupunta ka sa isang bukid na sobrang hirap ang daan. Ngayon, may nakita kang mga driver doon. May iba na maskulado, yung iba kompletong katawan, pero may paika-ika yung doon na driver ba? Pag ganun-ganun, na driver, mahirap paglakad. Ngayon, dahil pupunta ka doon sa mahirap na daan, saan doon yung driver na pipiliin mong sasakyan na magdadrive sa motor? Yung kompleto o yung may kapansanan na paika-ika? Ha? Yung talagang able, ano? Pero, hindi mo pa sila kilala. Ngayon, nung nakilala mo, yun palang paika-ika doon, yun palang pinakamaster na driver doon sa bukid. At yung lahat ng mga nakita mong maskulado, practice pa lang pala mag-drive. Saan ka ngayon sasakay? Ha? Bakit? Dahil mayroon kang pagkilala. Ngayon, kung hindi mo siya kilala na siya pa lang yung magaling mag-drive doon, hindi ka sasakay doon. Kaya napakahalaga, mga kapatid, yung tinatawag natin na knowing God. Dahil dito po nakapaloob na lubusan po tayong manampalataya at magtiwala sa Diyos. Kapag nakilala natin siya, ang daming mga talata sa Biblia, mga kapatid, even in the Old Testament, dahil tunay na nakilala nila ang nag-iisang Diyos, sila ay nagkakaroon ng pananampalataya. At dito sa pananampalataya, mga kapatid, actually, 1 Corinthians ito. That is 1 Corinthians chapter 13 ba? Ayan, verse 13. So dahil sa pagkilala natin sa Diyos, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Ayan, may magbabasa tayo dito, mga kapatid. Hebrews chapter 11 verse 8. Sa Hebrews chapter 11 verse 8, sino ito? Si Abraham.
Si Abraham, he is the fathers of those who have faith. Siya po ang ating, kumbaga, naging basis sa ating pananampalataya. Kung paanong nanampalataya siya at ang ating Panginoong Abraham, tinawag din kasi siyang Panginoon, Panginoon na hindi Panginoon na Diyos, kundi Panginoon bilang Master as a Father of those who have faith. Siya po ay nagkakaroon ng tinatawag na obedience. Sabi dito, by faith, Abraham obeyed. Na sapagkat hindi niya alam yung inutos ng Panginoon sa kanyang pupuntahan, hindi niya alam kung ano yung kanyang pupuntahan. Pero dahil sa pananampalataya, si Abraham ay sumunod sa Diyos. So sa faith, mga kapatid, dito po nakapaloob yung tinatawag nating obedience. Yes. Yeah. Mahirap sumunod ng isang tao kung hindi muna mabuo sa kanya yung tinatawag na pananampalataya. Kaya nga, pag pumunta tayo sa field, nag-evangelize tayo, ano bang ginagawa natin? Pinakilala natin sa Kanya ang Diyos, kung sino yung nag-iisang Diyos, para magkaroon siya ng pananampalataya, mga kapatid. Sa ganung paraan, pwede niyang ma-obey ang tinatawag na Ebanghelyo. Kasi pag pag pipilitin mo siya magpabautismo, na hindi pa niya nakilala ang Diyos at wala pa siyang pananampalataya, parang mahirap yun. Diba? Ngayon, dito naman tayo sa pagmamahal. Ayan. Dahil nakilala natin ang Diyos, magbubuo ngayon yung pagmamahal. Bakit? Kayo ba, nagmahalan lang ba kayo na hindi muna nyo kinikilala ang isa't isa? Ha? Meron bang kinasal dito na pagkatapos ng kasal nila, saka pa lang nagtanong, anong pangalan mo? Walang ganun, Brad, di ba? Bago kayo nagkaroon ng relationship, bago kayo nagmahalan, kinikilala nyo muna yung isa't isa. Anong pangalan mo, sis? Anong pangalan mo, Brad? Meron munang pagkakilala. Kahit nga yung arranged marriage, pinakilala muna yung pangalan. Pero merong mga tribo, sa amin kasi, may iba talaga hindi pinakilala yung pangalan. Pero walang pagmamahal doon. Kaya nga, kalbaryo yung buhay nila eh. Mga kapatid. Ngayon, dahil nakilala natin ang Diyos, kaya na-develop sa atin yung tinatawag na pagmamahal. Saan ba natin ito mababasa? John 3:16. Okay? Ayan. At saka 1 John, ayan. Basta John 3:16 at 1 John 3:16. Ano sabi doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Anong sinasabi ng 1 John 3:16? Hereby perceive we the love of God, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang sarili. Ngayon, sa pagmamahal, paano natin ito mapapatunayan? Paano natin masasabi na, kasi itong faith, di naman natin nakikita ito eh. Yung pagmamahal, di naman natin ito nakikita eh. Kahit sinasabi pa yan. Yung hope, di rin natin nakikita yan. Paano natin ito nalalaman na, mahal niya ako? Dahil merong binigay. Kaya nga, mahal natin ang Panginoon, na sana tayo ngayon ay pwedeng matulog, pero nagbigay tayo ng oras sa Panginoon. Why? Because we love God. We understand. We know God. At that's why, nagkaroon tayo ng pananampalataya, nabuo sa atin ang pagmamahal. Kaya, minsan sa hirap ng buhay, naghirap ka sa pamasahe, still pumunta ka sa church. Why? Because you gave your time to God, because you know God. Amen? Kaya sa Biblia, ganun din sa mag-asawa eh. Dahil mahal mo yung asawa that you gave. Mayroong isang kasabihan, you can love without, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede ka daw magbigay na walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na walang pagbibigay. Anong halimbawa nun? Halimbawa, kapitbahay mo, pumunta sa'yo, kaso minamarites ka eh. Inangutang. Kaso wala na sila makain. Mga kapatid, ayaw mo sana po tangin, pabalik-balik na. Parang nakukulitan ka sa kanya. Sige, eto sa'yo na yan. Walang pagmamahal. Pero nagbigay ka. Pero pag nagmahal ka, mga kapatid, nandoon talaga yung pagbibigay. Anak mo, wala nang makain. Kahit hindi pa yan manghingi, bibigyan mo yan. Anak mo, nandoon sa eskwelahan.
Alam mo na mga classmate niya dyan kumakain. May mga pang-snacks. Dahil ikaw alam mo, kahit di pa yan magbigay. Bibigyan, kahit hindi pa yan, kumbaga, humingi. Dahil mahal mo yan, kusa kang magbigay. Ganon din tayo mga kapatid sa Panginoon, kusa tayo nagbibigay. Ano bang sahog? Sahog mga kapatid, ayan, babasahin natin yung ibang mga talata dito. Ayan, Romans chapter 8, verse 25, and Galatians chapter 5, verse 5. Tama ba? Sabi dito, but if we hope for that we see not, then we do with patience wait for it. Ano sabi? Sa Galatians chapter 5, verse 5, for we through the Spirit wait for the hope of the righteous. Anong verse ito? Romans chapter 8. Hindi na mag-ano sa atin. Ayun, meron pala. Ayan, anong oras na ba? Okay, ano pa tayo? 11 minutes, mga kapatid. Ilan mo? Okay, sige. Romans. Mga kapatid, kayo na ang mag-intindi sa sulat ko, ha? Kasi yan ang tinatawag na banal na sulat. Nag-speaking in tongues. Ayan, 8:25 mga kapatid. Kasi yung marker, pag ginaganon kasi, hindi na kailangan nakaganon talaga pagkasulat, oh. Ayan, at saka Galatians chapter 5, verse 5. Ngayon, dahil sa pagkilala mo sa Kanya, nabuo ngayon yung pananampalataya mo. Nabuo ngayon yung pagmamahal mo. Kaya, ikaw ngayon ay umaasa. Kaya nga sa mga makamundo, ang daming pinaasa eh. Dahil maraming umaasa. Bakit? Kasi nga, dahil dito sa pagmamahal nila. Ayan. Kaya lang, naging hanggang asa na lang kasi wala silang kinaasahan. Kasi ang pagmamahal ng tao minsan nagpe-pain, nagbabago. Sabi nga kanina yung verse ni brother, Malakay 3:6 ba yun? I am the God who changed not. Magbago man ang lahat, pero ang Diyos lang hindi nagbabago. Ang tao talaga nagbabago. Minsan ngayon, pagtingin mo, sobrang ganda ka sa Kanya, pero mamaya parang nag-iba na. Parang ganun mga kapatid, di ba? Minsan nakakasawa na yung mukha. Bakit? Nagbabago. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ngayon, dahil nagkakaroon ka ng hope, kaya tayo ngayon ay naghihintay. Dito papasok yung waiting. Kaya tayo ay naghihintay. Ano ba yung waiting? Sabi nga ng Isaiah, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ano ba yung waiting? Mula nung sinimulan mo ito hanggang sa dulo ng iyong hininga, tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Yung iba nagsasabi, paano yan Brad? Tagal na, di pa naman bumalik ang Panginoon. Hindi mo ba alam na minsan ikaw yung naunang bumalik? Bumalik sa alam mo, mga kapatid. Di ba? So, diyan po nakapaloob. Yan ka-importante kung bakit kailangan nating makilala ang Diyos. Ayan. So, proceed tayo sa susunod. Okay pa ba kayo dyan? Pasensya na mga kapatid dahil teaching tayo, kaya napag-usapan namin ni Brother Joey na every time na kung ako man ang ma-assign is i-grab natin yung opportunity para matuto, lalo sa mga doctrinal points. Kasi sa mundo natin, maraming nagtuturo na lihis sa tinuturo ng Biblia. Mantakin mo, nagtuturo na may God the Mother, may nagtuturo na 3 persona. Wala yan sa Biblia, mga kapatid. Kaya, ito yung panahon natin para matuto tayo. Okay? Okay, next tayo. Sa Biblia, 2 Corinthians 1:8, mayroong 2 requirements kung bakit ang tao ay mapunta sa impyerno. Ayun na naman.
Ano yun? Ano yung dalawang requirements mapunta ng tao yung mapunta sa impyerno? Two requirements in hell. Pero hindi ito yung pinakapaksa natin mga kapatid kasi ayaw naman natin dyan. Number 1 is know not God. Number 2 is obey not the gospel. Ayan. Yung dalawa na yan. Sabi ng Biblia, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, 2 Thessalonians 1:8, and obey not the gospel. Ano yon? Sa isang naglalagablab na apoy, nakahanda ang mga taong hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa mabuting balita. Paano mo nga masunod? Kanina, bago ka magkaroon ng pananampalataya, kung nakilala mo ang Diyos, doon na-develop yung pananampalataya. At yung pananampalataya, dahil sa yung pananampalataya, nandoon yung pagsunod mo sa Diyos. Ngayon, number 1 dito, ang tao ay mapunta daw sa naglalagablab na apoy kapag hindi niya kilala ang Diyos. Nung ipinanganak tayo, di pa naman natin kilala agad ang Diyos. Ibig sabihin, nung ipinanganak tayo mga kapatid, actually, nung nagkaroon na tayo ng, kumbaga, pag-iisip ng tama at mali, tayo ay nakatupad na ng ganitong requirements. O sino ba nakilala agad ang Diyos? Wala. Na-obey ba natin ang gospel agad? Hindi. So may portion talaga mga kapatid na ito ay nagawa natin. So ngayon, dahil ayaw natin dyan, anong gagawin natin? Okay, kabaliktaran dito. Kikilalanin ang Diyos at sundin ang mabuting balita. So, this whole thing mga kapatid, ito yung pag-uusapan natin kahit sa mga susunod na mga panahon. Okay, dito nakapaloob lahat tungkol sa pagkilala sa Diyos at pagsunod sa mabuting balita. Pero ngayon, ay focus tayo sa pagkilala sa Diyos. So, since ayaw natin dito sa hell, hindi naman tayo nananakot dito, no? Pero ito kasi talaga sinasabi ng Biblia, ang gusto natin ay langit. Pag sa heaven tayo pupunta, ay kailangan nating kilalanin ang Diyos at i-obey ang gospel. Okay? Nagsusulat ako pero hindi din nababasan. Ayan. So anong sinabi dito mga kapatid? Tama yung sinabi ni Brother Van kanina. Maging sa first commandments, nandoon na yung pagkilala sa Diyos. Sa 10 commandments, ano ba yung number 1 doon? Huwag kang sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Oh. Number 2. Ano number 2? Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Number 3. Huwag kang gagawa ng larawan para iyong sambahin. Commandments number 4. Ano yun? Remember the Sabbath day. Sabi doon, binigyan ka ng 6 na araw para magtrabaho. Ngunit yung isang araw, ilaan mo sa Panginoon. Actually, sabi nila ng iba, Sabado. Pero walang sinasabi ang Bible. Ng ganun. At matatalakay natin yan sa mga susunod na mga panahon. Matagal-tagal pa, mga kapatid. Ngayon, maging sa pag-worship, ano po yung John 4:24? Sabi doon, they that worship Him must worship in spirit and in truth. Pero alam niyo ba yung context yan? Bago ang John 4:24, nakalagay dyan sa verse 22 ata, mga kapatid. Titingnan natin. Sabi niya, you worship, ye know not what. Hindi niyo alam ang iyong sinasamba. So dito sa context, mga kapatid, bago tayo magsamba pala sa Diyos, is kailangan nga makilala natin ang Diyos. Minsan hirap tayong pumapalakpak kasi hindi natin alam bakit pa ako pumapalakpak. Lalo na sa mga baguhan sa church, marami ako na-encounter. Okay lang yun. Nakikita ko sila, hindi sila tumatalon, hindi sila pumapalakpak. Bakit? Hindi pa kasi talaga nila naunawaan. Pero tingnan mo, nung nakilala nila ang Diyos, ganito pala. Siya pala ang nagbigay sa akin ng kalakasan. Kaya dapat ko sa Kanyang ibalik ito. Dapat ko itong gamitin para sa Kanya dahil siya ang nagbigay nito. He is the source of my life. Diba? So, sa ganung paraan mga kapatid, sa pagkilala natin sa Diyos,
ay na-recognize natin, nalaman natin ano ba yung identity natin, na tayo pala ay mga anak ng Diyos. At walang ibang pupurihin, kundi ang Diyos lamang na nag-iisang Diyos. Okay? So, actually, maraming mga talata pa dito mga kapatid, pero babasahin ko na lang yung mga verses para di tayo magtatagal. Okay? We have 20 minutes na lang mga kapatid. Ayan. So dito, sa Hosea 6.3, sabi dito, kaya't ating kilalanin, sikapin nating makilala ang Panginoon, siya'y tiyak na darating na tulad. Ayan. So sinasabi dito sa talata na kailangan nating kilalanin ng Diyos. Diretso ko na. Jeremiah chapter 9 verse 24, inote nyo na lang. Ngunit ang may nais magmalaki ay magmalaki siya ng ganito, na siya ay may pagkaunawa at nakakilala sa akin, sabi ng Panginoon. So, hindi pala masama ang magmalaki. Pero hindi yung sarili mo ang ipagmalaki mo, kundi ang Panginoon. Ganun din ang sabi ng 1 Corinthians 1:31. John chapter 17 verse 3, sabi dito, and this is eternal life, that they might know thee, the only true God. Sino yon? Dito daw natin matatagpuan ang buhay na walang hanggan, yung binigay kanina na talata, na siya yung daan. Na makilala natin siya na totoo, tunay, na nag-iisang Diyos. Okay, sino ba yung totoo at tunay? Unang Juan 5:20, sabi dito, at nalalaman natin na ang anak ng Diyos ay dumating at binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. Sino yon? Yung anak ng Diyos. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Nasabi niya siya pala yung totoo. Nasabi niya, at tayo'y nasa Kanya na totoo, sa Kanyang anak na si Jesucristo at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Okay? Diretso tayo. Exodus chapter 18 verse 11, sabi dito, now I know that the Lord is greater than all gods. Okay? So, actually, mahabang kwento ito mga kapatid. Ito ay na-recognize nila Moises, kung saan nasabi nila na ang ating Panginoon talaga ay higit sa lahat. Okay? So, magtatanong ako, ilan ang Diyos? Sino yon? Paano yung Holy Spirit? Paano yung Ama? Okay? Sige, magtatanong ako. Saan natin yung mababasa na mayroong isang Diyos? Sige nga. Yung mababasa natin kasi kailangan, naniniwala tayo sa isang Diyos, dapat alam natin ang talata kung saan natin mababasa yung nag-iisang Diyos. Okay, sige, magbibigay kayo. Saan natin babasa? Sino magbibigay? Ephesians 4:6. Ephesians 4:6. Ano sinabi dyan? For there is only one God the Father. Tama ba? Ano pa? Isaiah dyan, meron? Sa Old Testament, Isaiah 43. Kasi one God believer tayo, dapat alam natin to. Kung may mga notes kayo, pwede kayong mag-take note actually. Kasi posible, may magtatanong. Ito na yung panlaban natin. Ito na yung pangsagot natin, mga kapatid, sa kanila. Si Brother Will, marami itong katalakayan Kaya nagre-request dito sa akin na, si Sir Venus, ganun din. Maging anak ni Sir Venus, may mga katalakayan yan, pastor pa. Diba? Matindi. So, hindi niya basta-basta napaniwala. Bakit? May alam Kaya sumagot Diba? Bata pa, pero alam na sumagot, mga kapatid. So, ganun. Okay? Meron pa ba? Ano nakasulat sa Isaiah 46:10? 9? Sige nga, pakibasa. Remember the former things Of old. all. For I am God and there is none else. I am God and there is none like me. Okay, wala siyang katulad. So, I am God. Ano yan? Isaiah 46:10. Sige. 9. 9 ba? Ano pa? Sige, ibigay ko na lang. Malakay 2:10. Ayan. Mark, dito.
Romans. Hindi ko na ito babasahin mga kapatid ha. 3:30. Yan. 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Galatians chapter 3. Sobrang dami pala, no? 20. Ayan. Sa mga nag-note, ano ko na lang para di tayo magtatagal. Ayan, bibigay ko na lang yung mga talata. First, 2 Samuel chapter 7 verse 22. And 1 Timothy chapter 2 verse 5. James chapter 2 verse 19. So sobrang daming talata na nagsasabi mayroong nag-iisang Diyos. At itong nag-iisang Diyos, siya din yung tinatawag natin na Creator. Ayan. One Creator. Siya din yung tinatawag natin na One Savior. Tama ba yung spelling ko ng Savior? Tama. Ayan. Okay? Saan natin yan mababasa? Isaiah chapter 44 verse 24. Nasabi niya, I make it all things alone. Nasabi niya, siya lang ang lumikha ng lahat ng bagay. 24. Isaiah 45 verse 18. Isaiah chapter 46 verse 9. Ayan. So, dito nakalagay na walang ibang creator, kundi mag-isa lang siya. Kung ang Ama, iba yung, kasi sa paniniwala ng iba, may tatlo. May Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Eh, kung yung tatlo ang manlilikha, hindi na one creator yan. Diba? Pero isa-isahin natin yan mga kapatid. Ngayon, sino ba itong Savior? Isaiah chapter 43, 11. verse 3 at saka 11. Isaiah chapter 49 verse 26 and Isaiah chapter 60 verse 16. Actually, marami pa. Dito ay Isaiah chapter 35 verse 4 to 6. Okay. Yan. So yung nag-iisang Diyos natin, siya din yung nag-iisang Creator. Siya din yung nag-iisang Savior natin. Ngayon, anong pangalan nito? May nakalagay ba dyan na Jesus sa mga talatang ito? Wala pa, no? Oh. Sa lumang tipan, nagbibigay ang Diyos ng pangalan. Naniwala kayo doon? Ito ay hindi binabasa ng mga Hudyo. Dahil sa paniniwala nila sa Second Commandment, sabi doon, huwag niyong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya sa kultura ng mga Hudyo, hindi nila ito binabasa. Okay, ano itong pangalan na ito? Ayan, ibibigay natin. Ang pangalan na ito ay, yan, susulat natin. Ayan. Parang po 7 lang. Wait lang. Paano ba natin yan isusulat? Dito na lang, dito. Ayan. Para mas, malinaw. Ayan. Nababasa na ba? Ayan, medyo mahaba yung isa. Sige nga, pakibasa na. Anong ibig sabihin nito? Ito, sa ating salita, yan ay tinatawag na Y. Ito ay H. Ito naman, V. Ito, di ba pareho, H. Tama? Sa pagbabasa ng Hebrew, mula dito hanggang dito, pag ganyan, tayo kasi pabaliktad. So kung i-translate natin yan sa ating pagkasulat, YH, VH. Ang tawag dyan, yan yung tinatawag na tetragrammaton. Anong ibig sabihin yan? Kung i-spelling natin yan, sa Hudyo, that is Yod, He, Yod, He,
Bauhe. Pero ang pagkabasa ay Bau. Ngayon, ano ba ito kung i-translate natin sa Hudyo? Ano ba itong pagkasabi, Yud He Bauhe, ano bang ibig sabihin yan? Sa kanila, kung intindihin natin yan, ang buong sentence, ang ibig sabihin, I am that I am. That I am. Kaya sa Exodus chapter 13, tama ba? 4:13. Titingnan natin. Medyo makakalimutin din tayo mga kapatid. Okay, dito tayo sa... Ayan. Tama, 3:14. Nung sinabi ni Moises, Panginoon, anong pangalan na sasabihin ko sa kanila? Sinong nagsugo sa akin? Sabi ng Panginoon, I am that I am. Ngayon, sa Isaiah chapter 52 verse 6, sabi ng Panginoon, bakit I am yung sinabi niya? I am that I am. Sabi ng Panginoon, therefore my people shall know my name on that day. Behold, it is I that speak unto them. So hindi pa pala talaga yung itong pangalan niya. Ito pala ay pumapatungkol sa plano niya, prophecy, patungkol sa pagdating ng panahon. Nasabi niya, I am that I am, ako ay siya ako nga. At sa Isaiah 52:6, sabi niya, darating ang panahon na ako ay siya ako nga, ako mismo ay magsasalita sa aking pangalan tungkol sa kanila. Saan ito nangyari? John chapter 8:24. Sino itong I am? Sabi ni Jesus, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo manampalataya na ako ay siya nga. Ibig sabihin, yung nag-iisang Diyos na nakipag-usap kay Moises sa lumang tipan, siya pala yung Jesus na ating kinakilala ngayon. Dahil ayon sa propesya na siya mismo ang makipag-usap. Siya mismo ang magpahayag ng kanyang pangalan. Okay na mga kapatid? Ngayon, kung isa-isahin natin yan, i-translate. Pag sinabi natin Yod, sa salitang Hebreo kasi ito, pag sinabi natin Yod, that is hands or gawa ng kamay. Ayan. Pag sinabi natin He, that is behold sa English. Pag sinabi natin vow, Yod He, Bow He. Bow, that is nails. Nail. Okay, nail. Ano yung nail? Pako. Tama ba? Pako. Oo. Raisang. Ayan. Tapos itong He, behold. Kaya pag inano natin yan, YHBH, Yud He, Bow He, behold the hands, behold the nails. Kung isa-isahin natin i-interpret, bakit? Behold the hands, it talks about His creation. Behold the nails, it talks about bilang tagapagligtas. Anong ibig sabihin? Siya yung Diyos na lumikha. Siya din yung Diyos na ating tagapagligtas. At yan ay walang iba sa kapahayagan ng ating Panginoong Kristo. Nasabi niya, you shall die in your sins if you believe not that I am He. Maliwanag ba, kapatid? So, hindi ka po nagkamali sa iyong pananampalataya. Hindi ka nagkakamali kung saang church ka na belong. Because ito yung tinatawag na apostolic doctrine. We believe in one God, mga kapatid. We believe in faith in Jesus' name. We believe in repentance. We believe in baptism in Jesus' name, mga kapatid. And receiving of the Holy Ghost. And that is our Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Kaya nga, kung nanalangin tayo in Jesus' name. Diba? Kung nag-ask tayo ng protection in Jesus' name. Sa Biblia, nanalangin sila ng may sakit in Jesus' name. Nagpalayas ng dyablo in Jesus' name. Kaya of course, natural, sa bautismo natin, in Jesus' name. Hindi sa pwedeng kung sino lang pangalan. Dapat may pangalan. Amen? So, anong oras na? Makalalagpas ako. Wait lang. Titingnan natin. Ayan, 34 minutes. We have 10 minutes. Tama ba? Ayun. So, ngayon, ay titingnan natin sa bagong tipan. Kaya sa bagong tipan, ang Savior ay si Jesus Christ. Ito. 2 Peter chapter 1 verse 11.
Titus chapter 3 verse 6, Titus chapter 2 verse 13, sabi niya doon, looking for that blessed hope, our great God and Savior. Di ba? Our great God, nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo na siyang ating hinintay ngayon, mga kapatid. Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. To confirm, titingnan natin, merong propesya sa lumang tipan. Yan, titingnan natin mga kapatid. Ngayon, may propesya sa lumang tipan. Pakibasa nga, Isaiah chapter 35 verse 4 to 6. Meron. Ayan, Isaiah chapter 35 verse 4 to 6. Inyong sabihin sa kanila na matatakoting puso, kayo'y mga pakatapang, huwag kayong mga takot, narito ang inyong Diyos, ay paparitong may panghiganti, may kagantihan ng Diyos. Siya'y paparito at liligtas kayo. Verse 5. Kung magkagayo'y madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng tingin ay mabubuksan. Last verse. Kung magkagayo'y lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipe ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Sa talatang ito mga kapatid at kaibigan, dito sinabi ng Panginoon, yung nag-iisang Diyos natin na tinawag na Ama, sabi niya, I will come to save you. Propesya yun mula sa lumang tipan. Nasabi niya, paparito siya bilang ating tagapagligtas. At sabi niya, ito yung palatandaan. Ang mga bulag ay makakakita, ang mga pipe ay makakapagsalita, ang mga bingi ay makakarinig, ang mga pilay ay makalakad. Nagbibigay siya kumbaga clue or sign. Natupad ba ito? Basahin nga natin. Sino yan? Matthew chapter 11. Verse 4 to 5. Ito yung kagandahan mga kapatid dahil makikita natin dito sino ba talaga yung Diyos na ating sinasampalatayanan. Sige bro. At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo at sabihin niyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Ang mga bulag ay nangakakita, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga kitungin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakakarinig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga duka ay ipinangaral ang mabubuting salita. Last verse. At mapalad ang sinumang hindi makasumpong ng anumang katisuran sa atin. Ayun. So, kinonfirm, nagtanong si John the Baptist sa magitan ng kanyang mga alagad, siya na baga yung Kristo. Kasi may prophecy ang Diyos, itong Diyos, paparito sa atin. Di ba? Ito, sabi niya kanina. Ngayon, to make the story short, kasi tatalakayin natin yan sa mga susunod na mga panahon, itong Diyos na Ama, siya ay paparito sa atin bilang tagapagligtas. Ito yung tinatawag nila na Kristo. Pag sinabi natin Kristo, Anointed One. Ang pangalawang meaning niya is, yung Diyos ay mahayag sa laman. Kumbaga, yung Diyos ay magkatawang tao. Kaya tatawagin Kristo. Hindi pa alam dati na Jesus ang pangalan kasi nireveal niya yan sa New Testament. Ngayon, Christ or sa Hebrew, that is Messiah. Kristo sa Greek. Sa atin din ngayon is Kristo. Christos pala sa Greek. Ngayon, nagtanong si Juan, siya na baga yung Kristo? Baga, inutusan niya ang kanyang mga alagad. Anong sagot ni Jesus Christ? Kinonfirm niya yung hula. Inyong nasaksihan na ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga patay ay nabubuhay. Ibig sabihin, yung propesya
na ang isang Diyos ay magkatawang tao, paparito sa atin bilang ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus-Kristo. Kinonfirm niya mismo, mga kapatid. Ngayon, tingnan mo yung bulag na pinagaling ni Jesus, na nagsabi ang mga disciple niya, Jesus, sino bang sisisihin natin? Minsan, kahit Kristiyano na tayo, pag nakakita tayo ng problema, ang hinahanap agad natin, sino ang sisisihin natin? Minsan, hindi rin natin nare-recognize na ang Diyos natin ay tagapagpagaling. Imbis na maghingi tayo ng kagalingan, naghanap pa sila ng sisisihin. Alam naman nila, before nangyari yun, na ma-meet nila yung bulag, si Jesus Christ ay nagpapagaling. Nagpapalayas ng dyablo. Bakit sisisihin pa? Anong sagot ni Jesus? Kasi nagtanong ang mga alagad sino bang may kasalanan? Ang kanya bang nanay or siya? Anong sagot ni Jesus doon? Sinong may kasalanan? Walang. Bakit daw yung nangyari? Ayan. Sabi ni Jesus, hindi ang kanya magulang ang nagkasala, hindi rin siya. Pinahintulot yun or talagang nangyari yun para maipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Isa kasi siya sa nag-fulfill nito na ang mga bulag ay makakakita. Kaya minsan, mga kapatid, kung mayroon bang darating sa buhay natin na minsan akala natin ay masama, huwag kang maghanap ng sisisihin. Pasalamatan mo ang Diyos dahil minsan pinahintulot yan para mahayag sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Di ba? Si Brother Joey, maliit siya. Sinisisi ba niya ang Diyos? Hindi. Yes. Kaya tinagurian siyang small but terrible. Di ba? Ang daming nabibless. Maliit pero matapang. Di ba, mga kapatid? Oras pala natin. Wait lang. Tingnan natin. Yan. Muntikan, malapit na tayo matapos. At tuloy, tatalakayin natin ito, mga kapatid, sa mga susunod na. Kasi sobrang haba kasi dito This is just an introduction. Babanggitin ko lang ito. Para mas maintindihan natin yan. Bakit ba nagkaganyan? Okay? Dito rin nagsimula ang tinatawag na, alam niyo yung Jehovah at saka Yahweh? Diyan yan nagsimula sa tinatawag na Tetragrammaton. Sa Lumang Tipan, ito hindi nila ito binabanggit talaga. Dahil sacred yan sa kanila. Ang pagkabasa nila dyan is Adonai. Pag every time makabasa sila ng ganyan, hindi nila sinasabi, YHVH, tulungan mo kami. Hindi. Every time makabasa sila ng ganyan, ang tawag nila Adonai. Ang ibig sabihin ng Adonai, Lord. Or Lord. Malaking ganyan. Ibig sabihin, Diyos. Kasi may Adon Ay Adon, Panginoon din ito, Lord din ito, pero hindi ginagamit sa Diyos, kundi ginagamit sa tao. Okay? That is Adon. Pag Adonai, para sa Diyos. Ngayon, sa mga scholars, dahil ang pagkasulat ay YHVH, sa Latin kasi, yung V at saka W, or sa Hebrew, is pareho lang. Kaya ginawa nila yung W. Kaya nga, U V, U at saka W. Yung U at saka V, sa Hebrew, that is, in Roman numerals, number 5. U at saka V. Ngayon, dahil Adonai at saka Elohim, ayan, pasensya na ang susulat, basta ganyan. Adonai at saka Elohim, yun ang pagkatawag nila pag mababasa nila ito. Kaya ginawa nila itong A, kinuha nila sa Adonai, kinuha nila sa Elohim, naging Yahweh. Wala namang masama doon kung sasabihin natin Yahweh. Transliteration lang actually ang tawag dyan. Pero dapat nating alamin na yung Yahweh na yan, na siya yung nag-iisang Diyos, siya actually si Jesus Christ sa ating kapanahunan. Okay, may pangalan na.
Ngayon, yung iba naman, yung YHVH na yan, YHVH, from the word halalya. Hallelujah, praise the Lord. Doon natin kinuha yung hallelujah. Pag ya kasi means God. Kaya, eto, dito, nilagyan nila yan ng ya. Diyan din nila kinuha yan. Ngayon, nung translate nila dito, ginawa nilang Yehovah. Oh. Galing pa rin sa Adonai at saka Elohim. Yehovah. Ngayon, sa Latin, nang pagka-translate na, that is J, kasi ang Y at saka J, sa Latin J, tapos H, O, tapos binalik ang V, tapos H. Kaya naging Jehovah. Same lang yan. Yahweh or Jehovah kahit saan dyan. Pero the revealed name is Jesus Christ. Amen. Yan. Okay, tanong. Bago ako magtatapos, time na pala. May katanungan? Wala na. Sige, bro. Hindi naman issue yung kasi search din ako kasi yung word ni Jehovah kasi invented. Yes, lahat yan. Kasi nga, transliteration. Para lang mabasa. Kasi dati, hindi naman yan nila binabasa eh. Kasi nga, sacred. Pagdating sa nagsimula sa Europe, in times of medieval period. Ngayon, para mabasa nila yung YHVH, kaya nilagyan nila ng mga vowel based doon sa pagkatawag na Adonai at saka Elohim. Pero sa atin, walang problema yan. Yes, Hindi talaga ito ang pinakapangalan ng Diyos kasi transliteration ito eh. that's right. Transliteration ito. Pero sa atin, walang problema kung tatawagin dyan. That is only a transliteration. Pero alam natin, sino yung tinutukoy ng isang Diyos. Pero sa atin ngayon, that is Jesus Christ. Amen. Ang meaning kasi ng Jesus, ibig sabihin, actually, dyan din yung ginawa yung Yahushua eh. Jesus. Yan. Yes. Yehoshua. Yung iba naman, Yehovah, pagkabasa dyan. Pero, Ang iba, Yahuwah. ibig sabihin nito, Yahweh became our Savior or Jehovah became our Savior. Yes. Yan ang meaning ng Jesus, mga kapatid. Yeshua. Ito ay Hebrew Archaic, tapos yung Yahshua is Hebrew Aramaic. Nagkaroon kasi ng ng mga letters. Pero sabi nga ng Book of Acts, pagtalakay natin sa mga susunod, it's not just about the name, Yes. but it's all about having faith. Pasok pa rin tayo dito sa faith, love, and hope. It's about faith on that name. Naalala niyo yung anak ni the seven sons of Sceva? Si Esqueva, isang pinunong pari. Pari pala nila noon, may maraming no? Oh. Si Esqueva, isang pinunong pari ng mga Hudyo. Meron siyang 7 anak. Ginamit niya rin ang pangalang Jesus. Sa pangalan ni Jesus na ipinangaral ni Pablo, pinalayas yung diablo. Yung may demon possessed kasi eh. O sino yung lumayas? Yung diablo or yung nagpalayas? Yung seven sons of Sceva. Bakit? Ginamit niya ang pangalang Jesus. Wala naman silang pananampalataya doon. Wala silang connection doon. Kaya hindi lang yan basta-basta pangalan na gagamitin mo na parang genie. Hindi, kailangan nung magkaroon ng pananampalataya in the name. Pero sa atin, we are baptized in Jesus' name. I do believe. In the name of Jesus. Amen. May authority doon. Sabi nga ng Bible, Acts 1:8, and you shall receive power after that the Holy Ghost will come upon you. And that Holy Ghost, na tinawag na Parakletos sa Greek, which is 1 John chapter 2 verse 1, that is our Lord Jesus Christ. That's why, every time na gamitin natin ang Jesus, hindi basta-basta yun. Mga kapatid, actually marami akong testimony dyan, pero sa mga susunod na panahon. So that's all for today, mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, babalik ko sa MC.
Next time mga kapatid, pwede kayo magdala ng notes or maghanda ng mga katanungan. Kung sino man sa amin, nandyan naman si Sister Myrna, makakasagot po ng ating mga katanungan.